Sa lungsod ng Lipay makikita, yaong ngalay kasa ni Segunda, isang pamanang estruktura ng mayamang kasaysayan at kultura, mula sa yumaong mga haligi hanggang sa ventanillas ng lipi. Sa arkitektura nitong tahanan, sumasalamin sa hatid nitong yaman. Sa bawat silid, kwento'y daladala, klasikong tahanang punong-puno ng alaala. Kung kaya't kami samahan sa isang baliktanaw sa nakaraan. At sa likod ng bawat mga estruktura at gusali sa lungsod ng Batangas, may mga halimuyak ng kasaysayan at yaman ng nakaraan na bumabalot sa bawat sulok nito. May isang tahanan na may hatid na kwento ng pag-ibig, pamilya at pananampalataya na bumubuo sa bawat estruktura. Ito ay ang Bisita Casa. Itong Casa de Segunda, ito yung house ng first love ni Jose Rizal, di Segunda Katimbang. Yung house, 90% original, 137 years old the house. Isa sa house na hindi nasunog ng Second World War. Yan, original to. Itong area na to, original to. Ang tawag dito is silong or zaguan. Para doon to ng karwahe. Tapos sa taas yung salas, dito sa baba yung komedor, tapos yung isa pinaka-opisina, tawag is introsuelo. Doon daw tinatanggap ang ibinabayad sa kape na sako-sakong gold coins. Noong unang panahon kasi, yumaman ng paggawa ng kaping barako. Palaki nga sila ng bahay. Ang bahay doon noong unang panahon, bloke by bloke, ang laki. Kaya lang, itong house na ito, isa ito sa hindi nasunog noong unang panahon. 5 lang yung nakasurvive. Kaya lang pinatayo nila ng modern house, pero dati yan part of the house yan. Ayan ang CR at saka yung kusina, which is nakasali sa sunog noong unang panahon. Kaya ito lang yung original. Kaya sinabi 90% original. Ang kahalagahan ng Casa de Segunda dito sa ating sa Lipa, kasi mas makikilala yung ang casa naging pride na ng Lipa. Pag sabing saan punta mo sa Lipa, sasabihin makikita mo doon ang Casa de Segunda, which is ito yung pinaka-tourist spot dito sa Lipa. Ngunit bago ito naging isang makasaysayang tahanan, ang Casa de Segunda ay isang tahimik na bahay sa Lipa, Batangas, na kung saan nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng ating pambansang bayani ng Pilipinas, na si Dr. Jose Rizal, at ang kanyang unang pag-ibig na si Segunda Katikpak, na nagmula sa isang prominenteng pamilya, ay nakilala na ni Rizal noong siya'y nag-aaral pa sa Ateneo Municipal de Manila. Ang dalagang si Segunda ay tila may nanlilinlang at nakakaakit na kagandahan ayon sa mata ng ating pambansang bayani. Pag-ibig sa unang tingin kung mawawari. Sa gulang ng 14, ang dalaga ay nakatanggap ng di mabilang na mga tula, likhang sining at mabubulaklak na salita mula sa paghanga ng batang bayani. Ngunit, tila punla na hindi naalagaan at hindi nabatid, ang paghanga ni Rizal ay nawala na rin na parang hangin nang malaman na ang dalaga ay itinadhana ng ikasal sa piling ng iba. Dito natin makikilatis ang kabiyak ng dalaga na si Manuel Mitra de San Miguel Luz. Mula rin sa tanyag na pamilya sa Lipa na siya rin kamag-anak ni Segunda. Ang kanilang pag-iibigan ay naging maikli, ngunit makulay. At bagaman hindi nagtagal, nag-iwan ito ng isang malalim na marka sa puso ni Rizal. Mula sa desisyong itinakda ng kanilang mga magulang, ang dalawa ay tila pinagbungahan ng pag-ibig para sa isa't isa. Binayayaan ng 9 na anak, ang magkabiyak ay mas lalong nagkaibigan sa 4 na haligi ng Casa de Segunda. Ang arkitektura na ipinapakita nito ay ang fusion ng kolonyal at katutubong arkitektura na kung saan ang fountain, palaisdaan at hardin ay nagsisilbing pangunahing punto o
o focus sa loob ng patio o hardin sa gitna pagdating sa bahay. Ang silong o sagwan ay ginagamit bilang lugar ng pagtanggap para sa mga bisita na nagtatampok ng impormasyon, kopya ng larawan ni Segunda, larawan ng kanyang mga magulang, mga litrato ng mga pamilya ng mga tagapagmana ng Luz Katigbak at mga kultural na artefakto. Ito ay orihinal na itinayo sa isang parisukat na disenyo na may teresa o azotea na pinalawak ito patungong hugis L. Binago ang mga baluster upang protektahan ang bahaging bukas na azotea. Ang lugar sa ilalim ng azotea ay ginawang dining area o komedor na may tanawin sa mga pangunahing punto ng patio tulad ng quatrefoil-shaped fountain at isang replika ng isang bahay noong ika-19 na siglo na ginamit dati ng isa sa mga tagapagmana ng Luz Katigbak. Ang pangunahing hagdanan ay umaakyat patungo sa sala sa ikalawang palapag. Ang mga sahig nito ay gawa sa mga plangkang nara at mga bintana ay gawa sa kahoy at kapisyal ay nagbibigay proteksyon sa silong mula sa ulan, habang ang mga Persian na panels ay nagsisilbing ikalawang layer ng mga bintana, nagbibigay ng sapat na proteksyon mula sa liwanag ng araw. Sa ilalim ng pasamano ay may mga ventanillas na may baluster na nagdudulot ng simoy ng hangin sa loob ng bahay. Ang transom o ang itaas na bahagi ng bintana na protektado ng mga panel ng kahoy at capichel sa palihis na disenyo ay nagpapanatili ng taimtim na liwanag sa loob ng bahay. Gayon din, ang mga silid tulugan ay matatagpuan sa parehong mga gilid ng hagdanan. Ang master's bedroom ay may kalakip na kwelyong gawa sa nara at may mga manikin na nakasuot ng tradisyonal na damit ng Pilipinas na dating suot ni Segunda. Sa ating pagbabalik tanaw sa makasaysayang bahay na ito, hindi lamang natin binalikan ang kasaysayan ng Batangas at ng Pilipinas. Bagos tayo ay inimbitahan rin na tahakin ang landas ng pagmamahalan, pangarap, at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon. Ang magandang halimbawa ng arkitektura ng bahay na ito ay nagpapakita kung paano naglalaro ang kolonyal at katutubong disenyo sa pagbuo ng isang makasaysayang tahanan. Ang bawat yugto ng bahay, mula sa kanyang mga balkonahe hanggang sa mga disenyo ng mga bintana, ay isang salamin ng yaman ng kasaysayan at sining. Ang Casa de Segunda bilang isang heritage site ay hindi lamang isang patotoo sa kaakit-akit na arkitektura ng nangakaraan. Bagkus ito ay isang bantayog ng mga alaala at kwento na nagbibigay liwanag sa ating pag-unlad bilang isang bayan. Sa huli, ito ay nagpapatuloy sa pag-ibig at paggalang sa ating mga pinagmulan patungo sa mas malawak na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga bagay na nagpapayaman sa ating pambansang pagkakakilanlan at sa arkitektura.